Nagkanda ako ng research kung ano yung mga most common problem kung bakit hindi nakapag-put up ng business yung mga empleyado, yung mga gusto magsimula, yung mga aspiring entrepreneurs pero hindi sila nakapagsimula. Nagulat ako doon sa research na nakita ko. Common most problem no, ng mga gustong mag-put up ng business ay yung una ay meron silang fear na malugi. So yun yung most common problem no ng mga gusto magsimula ng business pero natatakot sila, meron silang takot na malugi, meron silang takot na alam mo yun, hindi lumago, alam mo yun, mag-fail. Siyempre, marami rin namang nakakaranas niyan, hindi lang ikaw, hindi lang sila, hindi lang ako, no, maraming mga business owner na nakakaranas din ng ganyang klaseng fear. Para ma-avoid mo yung fear na yan kasi marami kasing gusto magsimula pero yun nga, dahil simula or baguhan sila sa mga businesses or sa mga gustong sa business industry, no, dahil baguhan sila, may boundary dun sa pangarap na gusto nila. Meron akong mga share sa inyo ng mga platform na pwede nyong gawing or pwede nyong subukan para makapag-start kayo ng business at the same time, ma-boost yung confidence nyo na pwede palang magnegosyo ng kahit walang kapital. So, pwede palang mag-business, pwede palang kumita ng malaki ng walang kapital. So, pwede pala yung mga ganon. Based on my research din, based on my observation dun sa mga iba't ibang mga social media and dun sa mga interviews na mga napapanood ko, may mga ganun nga. Kumbaga parang nag-start sila from 0 to million. Nag-start sila from 0 to 1,000 sales, 1,000 income. Yun yung isa sa mga nakita ko. So kung nagawa nila yon, possible na magagawa rin natin no, yung ganung klaseng concept or yung ganung klaseng idea na pwede pala tayo makapag-put up ng business ng walang kapital at pwede tayong kumita ng malaki. And marami nang gumagawa. I think dito sa loob ng community natin ay may mga gumagawa na ng ganito. Nagpo-put up sila ng business. Yung business nila na yun ay walang kapital. Ano yung mga businesses na walang kapital? Okay, like Shopee. Okay, maging affiliate ka kay Shopee, maging affiliate kay Lazada, maging affiliate ka kay Clickbank or etc. pa ang mga platform na pwede mong pasukin para makapagsimula ng business. Sa mga affiliate marketing, isa ito sa pinaka most common na business model na pinapasok ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Itong model kasi na to, hindi mo kailangan hindi mo kailangan mag-inventory, kaya hindi mo kailangan maghakot ng maraming stocks, hindi mo kailangan mag-check ng mga inventories, etc. ganito ganyan. Kasi basically, ang gagawin mo lang dito ay makipag-coordinate sa mga business owners. At the same time, may mga ibang platform na mag-sign in ka lang, yun i-provide mo lang yung mga requirements na hinihingi nila. Pwede kang mag-affiliate sa kanila, no? I-promote mo yung mga product nila at the same time, bibigyan ka nila ng commission sa bawat sale na mapuproduce mo. Let's say example, kung ang product nila is $399, basically, bibigyan ka nila ng at least mga 10% commissions, mga something ganun. Kapag ka nakabenta ka nun, okay, may commissions ka. So, yun yung isa sa mga good business model na pwede mong pasukin. So, now, the question is, paano ko pasukin yung affiliate marketing? Wala akong idea sa mga gitong klaseng business. Wala akong idea kung paano ko patatakbuhin. Mababa yung self-confidence ko. Parang, as in, zero knowledge ako. Hindi ko alam kung ano yung pwede kong gawin para makapag-put up ng business. Kasi, yun nga, mahirap nga naman mag-put up ng business nang wala kang idea. Ang pwede mong gawin, no? Ang pwede mong gawin dito is, magbasa ka ng mga libro. Yung mga libro na makapag-boost ng confidence mo para to start a business. Naniniwala ako na to start a business, kailangan mo ng first confident, kumbaga lakas ng loob na pasukin yung ganitong klaseng business. Take note, lahat ng mga negosyante na nagsisimula ngayon at kumikita na ngayon sa industriya, lahat sila nagsisimula pag-aalangan, nagsisimula sila sa natatakot sila. Ang pinakakailangan at pinaka-importante mo para makapagsimula ka talaga ng business ay the way you think. Paano mo ba iniisip yung challenge na meron ka? Paano ba yung anong klaseng mindset ba ang pwede mong ang meron ka to handle the situations, to handle the etc. ganito ganyan. It's not about the investment and it's not about the capital. It's about the way you think. Yan yung isa sa pinaka-importante at dapat mong malaman kapag gusto mo mag-put up talaga ng business. It's not about the capital, it's about the way you think. Kapag ang problema kasi natin ay capital, kapag ang problema natin ay hindi ako makapag-put up ng business kasi kulang ako, hindi sapat yung sahod ko para makapag-put up ng business, hindi sapat yung pera ko sa wallet para makapagbili ng pwedeng ibenta sa internet. Hindi talaga yun yung pinaka rason mo. Hindi talaga yun ang
pinaka problema mo para makapag-put up ng business. Kasi take note, marami mga nagsisimula ng negosyo na wala silang kapital. Kumbaga, nagsisimula sila sa negosyo ng as in zero din talaga. Zero knowledge din talaga sila. Kung sila nagawa nilang makapag-put up ng business na ganun, ng as in zero talaga, walang kapital. So bakit hindi natin kayang gawin? Di ba? Bakit hindi natin kayang gawin? Kung nagagawa nila yun, so posible na magagawa din natin.